Mga pinanggana ko mga kaiksonan malipayon usab nga pagpakiguban kaninyong tanan karon ning laing yugton usab ni atong tulumanon tingog sa paglaom. Kumusta kaninyo sa tuang mga matag usa ka puloy-anan nga diin kutob na tune in kini nga tuang program na play kini tuang program sa mga radio stations kini kamo nagpaminaw. Salamat kay sa Ginoo ang Dios magapanalangin. Usbon ko kamo nagpaminaw sa tulumanong tingog sa paglaom. Special edition nga magatagi kini sa pulong sa Dios. Ganahan ay kini pinagi sa Sabbath School Quarter Lesson. Nagiplastar kini pinagi sa Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Lesson number 2, The Family. Muna itong pagadugukan karon mga kaiksunan. Sa di pa mo pa rin sunan, gusto na akong dapito na matago sa kaninyo. Pero sa di pa rin, gusto na ko ipibalo kaninyo nga dinita magtapok karon sa Aurora, Seventh-day Adventist Church, Aurora, Davao de Oro. Alang sa tuang special Sabbath Fellowship sa itong mga kapamilya o kaiksunan. Okay, so di na to pakyason tunay na magkapamilya, walang iwanan, di ba? Okay, see you here mga kapamilya. Sa pagpadayon mga pinanggana ko mga kaiksunan, atong patiliwanan kinig sa kapagampo, magampo ta. Dalaygon o balaan ng mga Diyos nga ikaw sa mga langit, daghang salamat Ginoo sa panalangin sa pagpakiguban mo kanamo. Dalaygon ikaw sa walay katapusan nga nagagrasya kanunay sa matag usa ka namong tanan. Sa tibuok semana ug mahinungdan karong adlaw igpapaulay kami magasimbag magadayeg kanimo. Amahan, pasaylo kami sa mga sala o salamat sa kaalam imong ihatag kanamong tanan og sa labi na gyud sa mga naminaw. Ngaron masabtan imong pulong ug magkinabuhian kini kada adlaw sa magpaabot sa imong pagbalik. Ang mga sponsors, mga donors ayo kalimti o bani og panalangini. Amahan ang tanang mga kawani ng station din na play kini nga broadcast benediction ni usab. Og kining tanan ang magitugyan kanimo Ginoo nga madawat pinagi sa ngalan ni Jesucristo nga among maluluwas. Amen. Okay mga pinagana ko mga kaiksunan usubon ko nga tuang suhito karon nga to pagadugukan mao kining gitawag og the family ang panimalay mga pinangga ko mga kaiksunan. Og ang ato ang bersikulong sag-ululuhon makita nato kini mga pinanggana ko mga kapamilya sa asa ni makita. Dinhi na to mabasa mga higala sa Proverbs chapter 1 verse 8 sa New King James Version nagkanayon. My son, hear the instructions of your father, and do not forsake the law of your mother. Mga anak, paminawa ang mga instruction, mga pahimangno sa inyong amahan, o ayaw kalimti ang balaod sa inyong mga inaan. Higalag mga pinangga ko mga kaigsunan, mauna nga ito ang pagadugukan o ang ato ang lesson, giuluhan kinig the family, o gusto na ko ipibalukan ninyo nga sukat pa sa pagkalalang sa kalibutan, apil ang mga katauhan, apil sa landog sa iba. Ang una natong magtutudlo mao gyud ang atong maginikanan. Kay sanglit ang pinakaunag yung family nga gitukod sa Dios dito sa tanaman sa Eden was the first school, the first family unit o mao'y responsable sa pag-edukar sa mga kabataan. Ang tulunghaan nagkahulugan kini nga mao'y mopadato o mopalapad sa panglantaw alang sa edukasyon o sa pagdawat diha sa panimalay aron kini dili mawala gikan kanila. Ang matag Kristohanon nga mga ginikanan kinahanglan andam sa ilang mga responsibilidad o ilang buhaton ang tanan alang sa pag-empower, alang sa pagpadasig, paghatag o kaligon to support their children's spiritual, moral, and intellectual development. So, mauna ang pinakaunang role sa mga ginikanan. So, ito pagkatunan atas karon nga tibuok na itong diskusyon is about education in the family. Under education in the family is the first family, the family of Jesus, the family today, and the final one is, the second one is how to educate by communication and by organization. Okay? So diha palang daan masabtan na nimo mga pinangga ko mga kaigsunan nga to ang pagtuon karon nga quarter naka-focus sa matag puloy-anan. Unahon na to mga kaigsunan sa pagpasabot kaninyo the first family. The first family was no other than but the family of Adam and Eve in the Garden of Eden. So ala pa sa Genesis Kapitulo 3 versikulo 15, and I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed, he shall bruise your head, and he shall bruise his heel. So, imong masabtan din that this is the prophecy nga gitudlo sa Dios nga to kanila, that there is an end of everything. Bisan sa conflict tali sa Satanas o kang Kristo tali sa mga tao o kang Satanas sa mga kagulanan, kasalanan, kasakitan, niining kalibutan na apilang kamatay mga kison, there is an end. And that end will start at the coming of Jesus Christ, the Messiah.
Kay si Kristo ang kaliwat sa babae nga magabuak sa ulo sa bitin, samtang ang bitin magasamad lang sa tikod ni Jesus Christ. Sa Adam ug sa iba mga kaigsunan, mga anak sila sa Dios. Ug ang Dios nagatudlo kanila ug ang mga manulunda nag-support sa ilang edukasyon. Apan sa diha nga ang sala misulod sa kalibutan dunay bag-ong subject nga gidugang kining the plan of redemption. Gitudlo nga to kanila ang plan of redemption. Ang Genesis chapter 3 verse 16 nagtudlo sa plan of redemption. Si Adan ug si iba mga kaigsunan may pinakaunang teachers sa diha nga natawo si Cain, natawo pod si Abel. Sila ang pinakaunang educator sa ilang mga anak. Ang mga kabataan usab nakat-on sila about Christian doctrine or plan of redemption or Christian values. Sulod sa puloy-anan, diha sila magsugod og pagkakat-on yana. Kinahanglan makat-on sila may tungod sa paghigugma sa Dios ang mga kabataan. Ang mga kabataan usab makat-on og sa pagdawat si Kristo nga personal na manluluwas og higala og Ginoo. Si Cain ug si Abel mga higala, of course, diedukar sa iyang mga ginikanan ni Adan ug ni Eva. Pero ang outcome mga kaigsunan something like murag different gyud gihapon. Although at least sa ilang mga anak na isang ingon ana si Cain na po isa nga inanak nga si Abel. Kamo na sayon sa mga sugilanon. Unfortunately, tungod sa nahitabo, wala magpasabot nga dili na lang yun nato ipadayon ang maayong edukasyon sa puloy-anan. Okay, so atong makit-an mga pinangga ko mga kaigsuonan dinhi ato makit-an nga niining tungora ang pagkaginikanan importante yung kaayo alang ngadto sa iyang mga kabataan. Now let's go to the family of Jesus Christ. Sa Luke chapter 2 verse 40, and the child grew and became strong in spirit, filled with wisdom, and the grace of God was upon him. So imo masabtan dinhi mga pinangga ko mga kaigsuonan nga ang panimalay sa Dios ihulagwan niya dito pinagi kang adan ug kang iba og tingali ang mga ginikanan nga pakyas tungod sa sala mga kaigsuonan. There was a time that Jesus Christ came in og nagpili siya og mga ginikanan nga takos niya. And they were Joseph and Mary. Although wala kay detalye mga higala gani nahimo na siyang murag unrecorded sa balaang kasulatan ng iyang pagtubo mga kaigsuonan, but there was an idea og giunsa ni Kristo pagtubo diha sa iyang panimalay. The record says in Luke chapter 2 verse 14, and the child grew and became strong in spirit. Sa ito pa, si Joseph o si Maria successful sa pagpadako ni Kristo nga strong in spirit. Filled with wisdom, malamposon sila sa pagsangkap ni Kristo sa kaalam. And the grace of God was upon him. Og ang grasya sa Dios anaa kaniya. So atong masabtan mga kaigsuonan that God chose Joseph parents very carefully. Giayo gyud niya pagpili gani si Maria gani, ingon gani siya imposible man nagkayo kay wala pa man ko mahilabti sukad og laki. Ingon ang manulunda nga sa Dios wala imposible. Ikaw gyud ang gipili. Para mahimong responsible sa pagpadako kan Jesus Christ. Si Joseph mga kaigsuonan sumala pa sa record sa Matthew chapter 1 verses 18 to 25, chapter 2 13 to 15 and 19 to 23. Masabtan nimo that Joseph was a righteous man and obedient. Usa siya ka matarong og matinumanon. Siyempre kung matarong ka, matinumanon jud gano. Alangan og matarong ka nya mulapas ka hinos na pulo ka sugo. So di na pwede. Now, while on the other hand, si Maria pod at the same time si Maria pod sumala sa Luke chapter 1 verses 26 to 38 and 46 to 56. The record says, and Mary was a spiritual woman, intelligent, determined, obedient, humble, and helpful woman. She trusted God completely. So, imo makit-an mga kaigsuonan kay galaan nga ang pagkamayong ginikanan magsugod diha sa quality sa wala pa sila mahimong ginikanan. Di kay mabutan ra lagi na ini kaminyo, di man na pwede. Ay okay ra na siya, hindi kabutan na mausab ra na. Hindi kaminyo na mausab ra na. No, di na mahitabo mga kaigsuonan. Labi na sa mga batanon nga naminaw karon kung gusto mo nga makakita mo maayong paris nga ginikanan sa inyong mga anak, kamoy pinakaunang maging model, pinakaunang maging transform. Di kami mo ka nga ay
Mangita ko babae bi nga kanang tarong himuong inahan sa akong mga anak niya. Ikaw nga nangita dili tarong. Ikay pinakaunang magpakita nga modelo ka. Kung someday puhon mo lang Ginoo maminyo ka, good ka nga father, good ka nga husband. You do it yourself. The same likewise to the young ladies. Ipakita nga good wife ka someday or good pagkakaroon pa lang dan ipakita nimo nga you are a potential or are a good material wife, good material mother of your children to be. So kana magsugod na ka rin na og ang Ginoo mohatag po nimo og lalaki or bana nga mahimo nimo kaparis or likewise vice versa pod sa mga lalaki mohatag pod ang Ginoo nimo og babay nga takos pod og angay pod kanimo. Kon uban maingon nga sige na mausab na ini kami no, that will be impossible to happen, no? Kinahanglan silang duha mga kaigsunan pulos gyud sila mga matarong, matinumanon, mapainubsanon. Nakahibalo sila kung saan pag-edukar sa bata. Kabalo magud ka ang pag-edukar magud sa bata mga higala dili kay ba lang, pati imong life, pati imong kinabuhi ilang makit-an og giunsa nimo pag demonstrate ang imuhang pagtuog pagtulunan. So ang imuhang kanang mga bata manggod maminaw sila sa idea but they want visual aid. So ang imuhang instruction, ang imuhang gitudlo kanila, mao nang imuhang instruction, mutan-aw po sila sa imong life. Mutan-aw po sila sa imong binuhatan kon angayan ba nga mahimong visual aid para kanila. Ang Dios mga kaigsuonan nagpakatao sa diha sa bata nga si Jesus Christ og nagpili sa gidikanan usbon ko nga mauging teacher sa maong bata nga mao si Jesus Christ. Pero tungod kay si Maria o si Joseph, mga matinud-anon ngadto sa Dios, may nadlukon sa Dios, puno sa kaalam sa Dios, puno sa pagsalig sa Dios. Likewise, imong masabtan pod at the same time nga ang Dios mao'y mag-teacher sa bata. Di ba? Gigamit lang si Maria o si Joseph. So kamong mga gidikanan nga naminaw karon, let it be nga kamo ang instrumento sa Ginoo sa pagtudlo sa mga bata. Ang inyong teachings must be coming from God. Gikan gyud sa Dios ang inyong mga pagtulunan. Okay? Para ang bata magtubo sama kan Jesus Christ. Okay. Dinhi mga pinanggan ako mga kaigsunan, imo po makitan ang atong panimalay karon. So unsa mapoy dagway sa atong panimalay karon? Sa Efeso kapitulo 6 bersikulo 4, and you fathers, do not provoke your children to wrath, but bring them up in the training and admonition of the Lord. Ephesians 6:4. Kamong mga amahan, ayaw ninyo pasukay inyong mga anak. Dad-a hinuon ninyo sila sa pagbansay o pagtambag alang diha sa atong Ginoo. So, pagsulti pa lang nga do not provoke your children, but pasabot be a good model. Do not provoke to your children, but pasabot be a good teacher. Be a humble father nga dili mangbikil og mga anak. Likewise also in the leadership of the church. Kamong mga leader sa simbahan, matigulan sa iglesia o guban pa, kamo pod ang inahan or amahan sa mga bata, sa mga membro isip mga anak diha sa iglesia. Ayaw po ninyo i-provoke ang inyong mga membro. Di kay kung doon ay discussion, masuko dayon mo hagaron dayon ninyo sumbagay inyong mga anak, dili man na pwede mga kaigsuonan. Na yung mga amahan nga grabe kay mo disiplina sa mga anak, ipangbitay ilang mga anak. Grabe naman na, hindi torture naman na. O kung na pa yung mga amahan nga, mapanglimutan sa ilahang tuhod nga, arthritis na, manghagad pag yung sinumbagay sa mga anak, pastilan paita. Ang anak na mo pailob, yung tatay, manghagad magsumbagay nga, katakiang, di naman kinakalakaw. Ang anak na lang mo pailob, kadaghan ko sugat ang mga bata nga musumbong sa ko niya na. Okay, ang mother mga higala maoy great influential person sa iyahang mga kabataan in personality, character, and temperament of the children. Kinisig maayog yung mo dapat magod ang mga mama, dili mo magpakita nga sa puton mo, madali mo flare up, nager mo, kay sundon na sa inyong mga anak. Kabalo ba mo ang mga bata, whether you like it or not, pakimama ka na sila? Mao na igasa sa Ginoo sa mga babay,
Kaya kana inyong mga anak, mama gyud na sila, mama gyud na sila. So halos tanang kinaiya silang mama, sundugo na nila. So, mao na nga kamong mga inahan nga naminaw karon, be a good model to your children. Mapakita gyud mo nga good model mo. Ang mga papa pod must be a supportive to the mother of your children, to the family. Kinalang supportive ka, magpakita ka modelo sa pagkakugihan, sa pagka-bright, sa pagkamadiskarte, sa pagkabuotan, pagkamatinud-anon. Kay ang mga bata pod nagatan-aw po na sila kanimo. Okay? And let it be that husband and wife must work together. Ipakita gyud ninyo sa inyong mga anak that you are working together. Kaya kung mag-iya-iya mo, kana inyong mga anak, matingala po niya mo hindi kadagko anak, mag-iya-iya po niya na silang trabaho. Kani bitaw inyong mga anak, atong mga anak, I'm sorry. Masukotang mulakaw nga dili mananghid, di ba? Example lang niya, gamay ra gyud ni kaayo mga butang mga higala. Ang inyong anak, ang atong mga anak, atong bunalan, atong kasab-an kung mulakaw nga di mananghid, mangutana ko nimo, sa dihang nilakaw ka nananghid ba kasi mong anak? Ha? Tubaga daw ko ninyo. Nananghid ba mo sa inyong anak bago mo nilakaw? Bisag mga baby pa inyong anak ko pa'y mga buot nga di pa kayo kakita, di pa kasulti. Nananghid ba mo nga anak mo lakaw sa kunak, mubalik ra ko dayon ha, ayaw pag-cry ha, mubalik na din si papa ha, mula-balik na din si mama ha. So, gibuhat ba na ninyo sa inyong anak? Wala. So wala siya maanad nga mananghid nga mulakaw. Sa dihang nilakaw inyong anak nga mananghid, inyong kasab-an pagsulay. Bunali imong kaugalingon kay nganong wa nimo tudloi imong anak sa pagpananghid ay mulakaw. Kana example lang na. Pero example na sa daghan kay mga butang nga atong ginahimo niya og sundugon sa tong anak, masuko ta. Masuko ta. Okay. Now, ang diha sa balaang kasulatan, ang mga parents gitudluan sa Dios or gisugo sa Dios o giingnan sa Dios nga mahimong teacher silang mga anak. Kinahanglan mahimo silang teacher silang mga anak. Mabasa na mga kaigsuonan sa Deuteronomy chapter 6 verse 7. You shall teach them diligently. Ha, diligently pag yun. Di kay tudlo-tudlo lang nga murag baliwa ras buot. Napay mga gidikanan magtudlo silang mga anak man matog. Ang bata active pa kayo. So, you shall teach them diligently to your children. Makugihon nga pagtudlo sa mga anak. And shall talk of them when you sit in your house. Kung maglingkod mo din sa inyong balay, kagikan mo sa trabaho, ayaw mo pa sigig tanaw og TV. Manida kong pagsuleron, mabalik na ba ang ABS-CBN? Karong Sabado ko, no? Na, musamot. Kung naa mo, gikan mo sa trabaho, busy kayo mo tanan. Pag abot ninyo sa inyong balay, mulingkod mo sa inyong mga kabataan, tudloin ninyo sila. Make use of the time. Daginuta inyong panahon. When you walk by the way, kung makiglakaw po kasi mga anak, padayon ang pagmaymay, pagtudlo. When you lie down, dayong higda, may pag yun inyong mga anak. When you rise up sa pagmata sa buntag, may na po inyong mga anak. Sa una sa bata pa ko, tingala ko niya kung mama nga masige mag-istorya, masige pahimangno, sige balik-balik, dayong katulog, dulugan ka, taparan ka, istoryahon ka. Unsa naman ni oy? Hantun makatulog na lang ko sa iyang mga istorya, di ko makalimot na lang kung nahuman batog wala. Kay gabiin na kaayo. Magsige sa istorya, manglakaw mi, magsige sa istorya, siging kapahimangno, siging kapasidaan. Hay, pastilan. Tama gyud akong mother, kay karon nadako nako, natigulang nako. Bisan pa inani akong panuigon mga kaigsoon, mag 56 anyos nako. Ang akong madunggan gyud permi ang iyang mga pahimangno, iyang mga pagmaymay. Gani sa panahon sa akong mga problema, mag-recall ko sa tanan yang mga tambag mga kaigsuonan. Mag-recall ko akong balikon, akong nahunaon pag-ayog, unsa to yung gipanulti kaniadto. Maura gyud na ang akong ginabuhat. So, sayang kayo mga ginikanan kung wala ninyo na buhata sa inyong mga anak. Okay? Now, ang mga amahan dili mag-provoke sa mga anak. Okay? Pero ang mga mama pod, who can find a virtuous wife or virtuous wife? For her worth is far above rubies. Or rubies. Kinsa may makakita po kunog buutan nga asawa nga ang iyahang presyo mga kigsunan labaw pa kahalang doon kaysa mga jewels.
Okay? Proverbs 31 verse 10. So mag-imagine kuno ka o kanang babae nga dignified. Babae nga kanang modest ng kinaiya. Babae nga putli og kinaiya. Babae nga formal. Babae nga dili patakag yabyab siyang baba. Babae nga kanang dili magpatakag labyog siyang emosyon. Babae nga kanang dili magpataka og yawit og unsa iyang masukan. Kabalo mo kontrol siyang kaugalingon. Ang uban mga kaigsoon minsan nga normal man as babae ay pud mo gara. Normal na tinuod sa mga babae nga mo istorya mo yaw-yaw. Pero giunsa pagyaw-yaw. Okay? Normal na sa babae mo istorya gyud na sila mo kitab gyud nilang baba. Pero ang problema ba giunsa pagyaw-yaw. Kini ra bang mga asawa, kamo namina mo mga asawa, kung magyaw-yaw mo sa inyong mga anak, mga saba mo sa inyong mga anak, madugay ang inyong bana, mura na po inyong anak, kasabaan po ninyo, iratsada ninyong pangasaba, apil sa inyong mga anak, pagsulay. Kung saan na dagway sa inyong bana, nga to sa inyong mga anak? Di ba? Mga saba mo sa inyong mga anak, oo. Pero mga saba mo sa inyong bana, tago-tago po rin tayo na ninyo, with respect, with love. Kung mga saba, masuko mo sa inyong anak, with love. Nado kayo pangutanan ninyo mga parents, kanus amo ngayon mamuna sa inyong mga anak? Kanang naglagot mo? No. Ayaw mo pamuna sa inyong mga anak na naglagot mo. O nya na bunali ka na wala ka maglagot, na pwede bang inahan ni sulti pagkaway lami anak, pastor? O sige, bunali mong anak nga galagot ka, di ba na, bisan pag-atsa, pwede nimong ihapak sa ulo sa imong anak. Bunali siya nga kanang wa na ka masuko niya, kanang na nahigugma na ka sa imong anak, naluoy na ka sa imong anak, that's the time nga pwede na ka mamunal. Okay? Nasabtan na ninyo mga pinangga ko mga kaigsunan? I hope so. Okay? So, dinhi mga pinangga na ko mga kapamilya, imong masabtan, og unsa ang angay sa itong panimalay karong panahon na. Now, adto ta mga kaigsunan, unsaon pag, manay sunod na pong pangutanan na to karon dari, unsaon pag-edukar sa mga kabataan. Unsaon man pag-edukar? Number 1, by communication. Number 2, by organization. Kanang communication, ato nang himuon nga best tool, instrument, way of reaching the mind and the heart of our children. Ang communication mga higala, sumala pa sa Proverbs chapter 10 verse 32, the lips of the righteous know what is acceptable, but the mouth of the wicked what is perverse. Ang dila o ang ngabil sa mga matarong, kabalo sila magpili sila mga istorya o unsay angayan o si dili. Pero kining mga daotang baba, mapataka lang na sila giyaw-yaw. Ang mga matarong nga mga tao, bisan pag nasakitan, nasuko, sa di pa na sila mo istorya, ilagyo ng pilion o maayo. Kung ugaling di man sila mo istorya, ayaw ninyo pugsa. Kaya wa pa na siya magkadimao siyang gibate, basi og makayaw-yaw siya og dili mao. So, palabay lang na siya siyang panahon. Pag ma-sit up na niyang utok, diha na siya mo istorya. Aron maplastar niya pag-ayong iyang buot ipasabot. So, dinhi imong masabtan nga ang appropriate communication, importante sa edukasyon. Kay kun ang imuhang kasuko, imong kalagot, imong mga panghugot nga pagbati, more imong perming isulti sa mga kabataan, nag-create ka og bata nga rebelde. Kinahanglan ang mga ginikanan mo devote silang panahon to always communicate their children. Kung naa mo sa inyong negosyo, trabaho, sige mo communicate sa inyong mga pasyente, sa inyong mga ka-business partners, sa inyong mga kliyente, sa inyong mga customers. Oo, do it. Pero kung naan na ka sa balay, talk always to your children. Istoryaha yun ninyo inyong mga kabataan. Tagaay yun silag time. O kinahanglan usab ang mga kabataan, maminaw usab sa giistorya sa mga ginikanan. Ang communication, mga kaigsunan, kinahanglan apil ang pagbati, ang emosyon, i-apil na ninyo pagpahibalo. Kinahanglan ang mga parents magpakita og gugma ngadto silang mga anak samtang nagki-communicate. Okay?
Kinahanglan atong pangutanon ang Dios, atong pangayoon sa Dios og kaalam para kanato kung saan nato pag-proper communicate sa atong mga kabataan para ma-imprint nato silang utok ug silang kasing-kasing ang Christian values. Pinaagi niya na ang atong mga pulong may mahimong good example sa kaalang kanila. Ang panahon nga atong gigamit sa paggasto kauban kanila mahimong imprintation sa ilahang utok o kasing-kasing ang mga hunahuna o mga pagtulunan. Isip sakop sa usa ka panimalay. Busa mga pinangga na ko mga kaigsuunan. We need also to organize ourselves. Organize our time. Sa Deuteronomy chapter 6:6-7, matud pa mga kaigsuunan sa New International Version. These commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Impress. Unsa may impress? Kining kasuguan nga kung gihatag kaninyo karon magpabilinis yung kasing-kasing. Impress them on your children. So, ang pulong impress mga kaigsuunan, but pasabot ipadasig, himuong malipayong butang ngadto kanila. Nga mahimong attractive ngadto kanila, maanindot para kanila. Talk about them when you sit at your home, and when you walk along the road, when you lie down, and when you get up. But pasabot, we must organize our schedule. Kaya para ni Ana, doon na tayo saktong panahon para sa tuang mga kabataan. Importante kayo nga mabutang yung specific time apart for sharing God's wisdom and promises with our children. Mag-discuss tag mga pulong sa Ginoo kay managko na nimo mga anak. Ay, di na maminaw si mo dito na sa mga barkada. Pero mintras bata pa, imo na lang isaksakan og mga pulong nga mga manindot. Balag mga to sa mga barkada, ilang ipang-share ngadto sila mga barkada. Makigampo kasi mga anak kauban kanila. Kinahanglan nagyo kay schedule niya na. Dili kay panahon lang sa worship. Nagyo kay schedule. Na may family worship time. Nagyo kay personal prayer time with your children. Tudloi ang mga kabataan o saon pagsunod sa dalan nga matarong. Kay bisan pag mudako na sila, I would like to tell you, they will never depart from it. Manay gisulti ni Malamon Solomon sa Proverbs chapter 22 verse 6, train up the child in the way he should go when they grow up, when they get old, they will never depart from it. Dili sila muhawa ni ana mga pinangga kumakaigsunan. Si Sister White matud pa niya sa Education page 275, the child's first teacher is the mother. During the period of greatest susceptibility and most rapid development, his education is to a great degree in her hands. Labi bitaw ka ng pagbuntis pabitaw. Sa pagsugod palagbuntis, sugdi na ninyo mold ang karakter sa bata. Tudloin na ninyo siyag pailo, paubos, nga dili magpatuyang sagana na mga nabuntis nga hay palitig ko ninyo kuan sidyo ko kaubulad og ginamos kay na makuhaan jud ko ninyo palitag bulad kanag yung bulad nga gikan gyud sa daang bantayan mao gyud ay kanag gyud nga bulad mao gyud ay gusto nako pagkalayo. So inyong tudluan ninyong mga anak og ingon ana nga magpatuyang sagana ini pangataw ana mabuang kag pinugong silahang magpubuang kag pinugong silang gana. So kontrolahon na ninyo daan karon pa lang daan nagbuntis pa lang mo pero para nako bisan pag dapat wala pa mo nabuntis sugod na mo control sa inyong kaugalingon sugdan na ninyo og nindot nga temperamento ang inyong kaugalingon para ni kabuntis ninyo maayo nagtemperament ang bata di ba? So karon pa lang wa pa mo maminyo sugod na mo sa pagkamahimong inahan maayong inahan sa inyong future nga mga anak. Sugod na mo mga ulitaw o kamaayong amahan sa inyong future nga mga anak. So, ayaw mo sige pangitag kinsay babaeng angayan. Unahan ninyo inyong kaugalingon nga mahimong angayan. Pag maangayan na mo, hatagan ra ka sa Ginoo og madamlag og babae usab nga angayan para kanimo. Okay? So, thank you for that.
Mahigala batot pa ni Sister White sa pagpanapos, nagkanayon sa early writings, ni Ellen G. White sa Heavenly Places, July 22, matod pa niya, he desires to see gathered out from the homes of our people a large company of youth who, because of the godly influences of their homes, have surrendered their hearts to Him and go forth to Him the highest service of their lives, directed and trained by the godly instruction of the home, the influence of the morning and evening season of worship, the consistent example of parents who love and fear God. They have learned to submit to God as their teacher and leader. Mga higalag kaigsunan, matod pa, ang Dios, nagahandom siya, nga makita niya ang mga batanon, manggula, gikan sila mga puloy-anan, hilabihan kabaga nga mga katawhan nga manggula, sa ilang mga kabalayan, nga pulos, maayo og mga influence silang panimalay. Gusto sa Dios, nga dunay mga katawhan nga mubarug sa iyang pagbalik, nga nindot ang ilahang pag-umol silang kinaiya, diha silang puloy-anan. Kansang mga kasing-kasing gisurrender ngadto kaniya, ngad-alang sa mahataas o halangdon kayo nga pagpanerbisyo. Kini nga mga katawhan, directed and trained by the godly instruction of the home. Mga tao kini nga mga maayong pagkaumol, gitudluan og tarong, diha silang puloy-anan. Ang ilang influensya, buntag o gabi kanuni nagaampo, nagasimba, naga-worship, sumala sa gipakita sila mga ginikanan, nga maayong ihemplo ngadto kanila. Mga ginikanan, mo na itubag sa pangutana, why nga nahimo kang mama? Why nahimo kang papa? Doon na kay dako kayong buluhaton nga gihatag sa Dios diha kanimo. Diha kanatong mga ginikanan alang sa pagmatuto sa mga kabataan nga inigbalik sa Ginoo ang atong mga anak walay mawala. Silang tanan magpabilin diha sa kamot sa atong Ginoo, mutagbo musugat sa pagbalik sa Ginoo kansang kinabuhi unya damlag. Andam ang atong mga kabataan, andam nga mahimong haom sa kinaiya sa kinabuhing langit nun. Ang Diyos magapanalangin ka natong tanan. Okay, mga higalag kay sunaman naman kitay oras ang alam lamang kanimo nga kung kapamilya o kang sa lipaditan pa rin sunan. Karong Sabado, karong adlaw, kauban ko ninyo din sa Aurora, 70th Adventist Church, Aurora, Davao de Oro, Compostela, Davao de Oro, alang sa tong special Sabbath fellowship. Okay, again, Osmon ko, walang kitay oras ang alam lamang kanimo nga kung kapamilya kay Jesus Christ nga tong great provider. Ako sabi niyo kapamilyag ni ulipon sa pagwali sa mga balita, Pastor Israel Villaver the First, magaingon kanimo, malipayong adlaw igpapahulay.